kumusa at maligayang pagbabalik sa pagbubunyag ng pahayag. Magiging kapanapanabik ito para sa inyo ngayon dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa 70 taon. Iilang tao lamang ang nakakaalam ng kahalagahan ng 70 taon. Ipapakita ko sa iyo na oo nga at kung bakit dapat kang maging mas excited tungkol dito ngayong taon. Pero tanggapin mo na lang ng may pag-aalinlangan. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang revelasyon na ito at kung saan ito patungkol. Ngayon, kung bago ka pa lang sa paghahayag ng Apokalipsis, tandaan, baka gusto mong balikan at panoorin ang ilan sa mga nauna para maunawaan mo kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Dahil ang maririnig mo ay isang pag-uusap tungkol sa 14 na taon at kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo. At makikita mo iyan dito mismo sa 2 Korinto Kabanata 12. Ito ang bahagi ng ebanghelyo ni Lucas sa itaas. Sa diskurso ni Lucas, ang mga pre-trib ay yaong mga pupunta sa ikatlong langit sa bahaging tinatawag sa itaas na ilang araw o isang maikling panahon bago magsimula ang 14 na taon. Tapos meron ka pang mid-trib, isang napakalaking karamihan ng inagaw pa itaas sa paraiso na siyang ikapitong taon ng mga tatak na kumakatawan sa ikapitong taon ng mga tatak, sa ikapitong taon ng kapighatian sa pinakadulo patungo sa pinakadulo ng mga tatak. Pagdating ng ika-aparpli na taon, bumaba ang Panginoon sa bundok ng mga olibo ayon sa alam ng lahat. Sabi rito ni Pablo sa propetiko, narito sa ikatlong pagkakataon, handa na akong pumunta sa inyo. Iyan ang propetikong larawan na nakapaloob dito sa kabanatang ito at nakikita natin na ito ay 14 na taon at medyo mas mataas pa. Pagkuha bago ang trib, pagkuha sa kalagitnaan ng trib at pagbabalik pagkatapos ng trib. Para mas maunawaan, kailangan mong bantayan ang ilan sa mga naunang turo. Sa awit 90:10, ang ating buhay ay 70 taon o 80 kung malakas, ngunit puno ito ng pagod at hapis. Sa Strong's Concordance, ang ibig sabihin nito ay paghihirap, sakit at kalungkutan. 10 taon ito ng pagdurusa. Pagkatapos ay sinasabi nito, sapagkat ito ay malapit ng mapuputol. Kaya mayroon kang 10 taon at magbago. Hindi natin alam ang eksaktong bilang ng mga buwan, pero alam nating 10 taon na at may pagbabago pa sa ika-11 taon. Kaya sinasabi nating mga 6 na buwan, okay? Kaya mayroon kang kabuang humigit kumulang 10 at kalahating taon. At pagkatapos ay sinasabi nito, at tayo ay lumipad palayo. Ang paglipad na ito palayo ay hindi ang bago ang trib. Sa pahayag Kabanata 12, nang itapon si Satanas sa ika-5 trumpeta. Nang si Satanas ay itapon at mabuksan ang hukay, ang halimaw ay aahon mula sa kalaliman patungo sa kapahamakan. Makikita natin ito sa pahayag 12:14. Binigyan ng babae ng 2 pakpak ng agila upang makalipad patungo sa ilang, sa dako niya, sa loob ng 3 at kalahating panahon mula sa harap ng ahas. Sa huling turo, ipinaliwanag namin kung gaano kahalaga at kung gaano kalalim ang pag-unawa sa kuwit gamit ang salitang at. At dito sa Apokalipsis 12:14, nangangahulugan ito ng isa dagdag 2, dagdag kalahati para sa kabuuang 3 at kalahating taon na siyang nagpapaliwanag sa mga awit 90 at 10, 10 at kalahating taon, dagdag 3 at kalahating taon, lumipad palayo sa loob ng kabuuang 14 na taon. Nakikita mo yan? Bueno, panoorin mo ito ngayon. Sa Isahari 6, talata 37 at 38, makikita mo ang parehong yugto ng panahon. Sinasabi nito, noong ika-4 na taon ay inilatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga buwan kung kailan ito nangyari sa literal, sa lumang tipan, dahil sa paniniwala ko ay hindi iyon ang magiging kahihinatnan sa huli. Sa kabuuan ng mga taon, noong ika-4 na taon itinatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon. Sa hula, nangangahulugan itong sa ika-4 na taon ng pagtatatak, ilalatag ang pundasyon para sa templo. At pagkatapos ay sinasabi nito, sa ika-11 taon, alin ang ano? Mga 10 taon at kalahati, 10 taon at pagbabago. Noong ika-11 taon ay natapos ang bahay ng Panginoon. Noong ika-11 taon, hulaan mo kung ano. Ano ang nangyayari sa Apokalipsis Kabanata 12 sa ika-10 at kalahating taon ng kapighatian nang sila ay tumakas patungo sa ilang? Si Satanas ay inihagis pababa dahil ngayon ay nabubuksan na ang hukay at ang halimaw na dating buhay ay wala na. Iyan ay ang pag-ahon mula sa walang hanggang hukay patungo sa kapahamakan at ano ang gagawin niya?
Sa isang segundo, sinasabi sa atin ng Tesalonica 2, papasok na siya ngayon sa templong iyon, papasok na siya ngayon sa muling itinayong templo. Makukumpleto iyan sa ika-11 taon, makalipas ang mga 10 taon at kalahati, nakikita at naibunyag natin yan. Ang templo ng kautusan ng bahay ng Panginoon sa Jerusalem ay ilalatag na may mga tatak sa bandang ika-4 na taon. Kung gayon, hindi nila maitatayo ang natitirang bahagi ng templo o ang templo hanggang sa magsimula ang mga paghatol ng trumpeta. Sa ika-7 taon, aabutin ng humigit kumulang 3.5 taon upang muling itayo ang templo sa pundasyon nito. At matatapos ito sa ika-11 taon, makalipas ang mga 10.5 taon. Kita mo kaya sa propesiya, ito ay nasa ika-4 na taon mula saan? Ito ay nasa ika-4 na taon mula sa mga awit 9 at 10, mula sa ika-70 taon. Mula ika-70 hanggang ika-80, agad itong naputol at lumipad palayo. Pareho lang talaga ang bilang. Sa ika-4 at pagkatapos ay sa ika-11, tapos na ang pundasyon. Pasensya na, tapos na ang templo. Makikita ang parehong larawan mula awit 10 hanggang pahayag 2. 3.5 taong pagtakas dahil bukas na ang hukay. Ang pundasyon ay noong ika-4 na taon at natapos ang templo sa ika-9 taon. Pagkalipas ng 10 taon at kalahati, papasok ang halimaw dahil tapos na ang templo. Kita mo kung gaano kaganda iyon ngayon. Lahat ng ito ay salaysay mula sa kung ano ang nagsimula sa 70 taon. Medyo nakakabaliw yan, di ba? Aba, panoorin mo ito. Ang Zacarias ay isang hindi kapani-paniwalang kabanata o aklat ng mga propeta. At mayroon lamang 2 aklat sa buong kasulatan na may 14 na kabanata. Ang Oseas na isinulat para sa Israel kasama ang mga hentil na isinama, gaya ng sinasabi sa atin ni Pablo sa mga taga-Roma. At sa Zacarias ay para sa mga Hudyo at mayroon din itong 14 na kabanata na patunayan na natin sa ating pangunahing channel, ang ministry na nagsiwalat sa loob ng maraming taon, na ipakita na natin na inilalantad nito ang tinatawag nating mga kabanata sa mga taon. Ang mga pangyayaring nagaganap sa loob ng ilan sa mga talata ng mga kabanatang ito ay isang direktang kaugnayan sa mga pangyayari sa mga huling taon. Sige, sa mga huling araw. Ngayon, kung totoo ito, dapat ay maipakita ko ito sa iyo sa Zacarias dahil ang tinutukoy nito ay ang Jerusalem. Kita mo, sinusubukan nating maunawaan kung saan nagmula ang 70 taon. Kaya kung totoo ito kay Zacarias, ito ay patungo sa sambahayan ni Huda papasok sa Jerusalem. Dapat nating makita ang larawang ito. Bueno, simulan natin sa ika-11 taon o sa kabanata 11 at tingnan natin kung ano ang sinasabi nito. Sa talata 2, sinasabi nito, para saan ang utang mo sa akin? Paano ba nabubuwal ang puno ng abeto para sa sedro? Dahil ang makapangyarihan ay nasamsam, paanong magbabayad sa iyo ang mga ensina ng basan dahil ang ani ay naubos na? Ito ay si Satanas na itinatapon pababa. Ngayon, masdan ninyo kung ano ang mangyayari, tandaan ninyo kung ano ang mangyayari kapag si Satanas ay inihagis pababa. Iyan ang ika-5 trumpeta, ang kalagitnaan ng mga trumpeta. At iyon ay kung kailan ang halimaw ay ang paana ngayon. Tama, ang Antikristo. Ang halimaw na Antikristo ay lumalabas na ngayon mula sa hukay. At ang bulaang propeta ay naroon muli kasama nila. Kaya may 3. At tingnan ang sinasabi sa talata, 3 pastor din ang aking inihiwalay sa loob ng 1 buwan, at ang aking kaluluwa ay napuot sa kanila, at ang kanilang kaluluwa sa akin. Narito na sila. Ito ang unang pagkakataon sa kapighatian na silang 3 ay magkakasamang darating sa mundo sa gitna ng mga trumpeta sa ika-11 taon. At narito tayo sa kabanata 11, ayon sa talata 10. Kinuha ko ang aking tungkod at pinutol ito upang masira ang tipan ko sa lahat ng tao, at nasira nga ito ng araw na iyon. Bakit? Sa pagtatapos ng mga tatak, ang Panginoon ay nakikipagtipan sa lahat. Kasama ang makalangit na bunduksyon, nakikipagtipan siya sa lahat. Ngunit nang ihagis si Satanas at bumukas ang hukay, sinira nila ang tipan. At sa gitna ng mga trumpeta at kaguluhan nang bumukas ang hukay ay nagsisimula. At sa gayon ay nasisira ang tipan. Ngayon panoorin mo ito. Kung sasabihin mong, aba kulang pa rin yan, hindi iyon masyadong malinaw. Aba, natatandaan mo ba ang sinabi natin? Na ang templo ay kailangang itayo sa isang pundasyon na inilatag noong ika-4 na taon ng mga tatak na nangangahulugang ang ika-8 kabanata ng Zacarias ang dapat na maging kabanata.
Dito mababasa ang pagsisimula ng pagpapatayo ng templo matapos ang 3.5 kabanata o sa 11 taon dapat ay tapos na ito. Dahil bakit? Dahil ang templo ay muling itinayo. Kaya sa Zacarias Kabanata 8, makikita natin na ang Panginoon ay naninibugho o nagsisisi na hindi na naninibugho. Nagseselos ako ng may matinding selos. Okay, para kay Zion at may matinding galit. Nagseselos siya pero wala na. Nagbalik na siya sa bundok ng Panginoon sa Jerusalem. Sa pagtatapos ng ika-6 na selyo, dumating siya. Kaya naman lahat ay gulat sa pagtatapos ng Kabanata 6 ng Seals of Revelation. Nagkakagulo ang lahat sa pagdating ng Panginoon sa makalangit na bundok Sion. Umalis siya upang maghanda ng lugar at babalik siya dala ito. At iyon ay paraiso. Kaya yan ang nakikita mo ron sa ibabaw ng Jerusalem. At ngayon tingnan ang sinasabi sa talata 10 at 11. Pasensya na, versikulo 9 at 10. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magpakalakas kayo na nakikinig ngayon sa mga salita ng mga propeta nang ilatag ang pundasyon ng bahay ng Panginoon. Sinasabi nito na maaari nang itayo ang templo. Sinabihan niya sila, magpakatibay kayo dahil ngayon na ang panahong itayo muli ang templo. At nasaan tayo? Zacarias 8, simula ng 7 trumpeta. Sa talata 10, sinasabing bago ito, walang sahod ang tao o hayop. Walang kapayapaan sa paglabas-pasok dahil sa kapighatian. Pinag-away ko ang bawat isa. Ito ang pulang kabayo, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Nakita mo ang dulo ng Kabanata 11, noong ika-11 taon, naitayo ang templo at naitapon si Satanas, kaya tuloy sa Kabanata 8. Sa kabilang dako, magsisimula ang pagtatayo ng templo na tatagal ng 3.5 taon hanggang sa gitna ng mga trumpeta. Pagbalik at pagpasok ng halimaw sa templo para magpanggap na Diyos, ibig sabihin ay nailatag na ang pundasyon at ayon sa hula sa Per-1 E-Team, mangyayari ito sa ika-4 na taon. Kung pupunta tayo sa Zacarias Kabanata 4, ano ang posibilidad na ito ang magiging pundasyon na inilalatag? Zacarias 4, Siyam, ang mga kamay ni Zorobabel ang naglatag ng pundasyon ng bahay na ito at siya rin ang tatapos nito, kaya si Zorobabel ang propeta sa mga huling araw. Sino ang mamamahala sa paglalatag ng pundasyon? Sa gitna ng mga selyo, sa ika-4 na taon ng mga selyo, matatapos na ang muling pagtatayo ng templo. Siya ang mamamahala sa muling pagtatayo ng templo sa unang bahagi ng trumpeta. Kung totoo ito at may kaugnayan sa awit 91 din sa dulo ng 70 taon, tingnan natin ang Kabanata 1 kung may koneksyon ito sa Jerusalem. Heto sa Zacarias 1:12. Nang magkagayoy sumagot ang anghel ng Panginoon at nagsabi sa akin, O Panginoon ng mga hukbo, hanggang kailan hindi ka maaawa sa Jerusalem at sa mga bayan ng Huda na iyong kinagalitan nitong 70 taon? Tandaan, tingnan mo ang nakasaad dito. Sa talata sa Kabanata 1, siya ay naninibugho para sa Jerusalem at para sa Sion ng malaking paninibugho. Sa Kabanata 8, hindi na siya nagseselo sa Kabanata 1, talata 15. Siya ay lubhang nagalit, hindi nasisiyahan sa mga paganong panatag at siya ay medyo hindi nasisiyahan. Ngunit tinulungan niya ang pagdurusa at sa Kabanata 8, wala na ang pagdurusa. Ngunit sa Kabanata 1, pinakawalan niya ang pagdurusa. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. 70 taon ang simula ng lahat. Kaya ngayon ang tanong ay, ito ay 70 taon, pagkatapos ay susundan ng 14 na taon hanggang sa bilang kung paano magaganap ang templo at ang lahat ng bagay. Nakahiga sa gitna ng kapighatian. Ito ay isang pagbilang na magsisimula sa Jerusalem. Kaya nasaan ang 70 taon ng Jerusalem? Dahil pagdating ng 2018, akala ng lahat ay tapos na. Pero kapag naunawaan mo na nung mga tagsibol ng 1950 ay nung idineklara nila ang Jerusalem ng opisyal na naging kabisera ng Israel ang Jerusalem. Hindi ito isang simple at direktang pagbilang ng 70 taon. Mayroong isang hiwaga sa Levitico, Kabanata 11. Iyan ay katumbas ng kabuuang 5 taon, ngunit isa pa mula noong sila ay dumating sa lupain ng sumunod na taon. Kinailangan nilang magtanim ng mga puno. Ito ay may kabuuang 6 na taon na nangangahulugang mula 1950 hanggang 1956. At noong 1956, kung dadagdagan mo mula sa 56, 70 taon, aabot ka sa nahulaan mo na
2026. Pero anong araw ba ito nagsisimula? Ano ang takdang panahon? Bueno, nagturo na tayo ng ilang beses kanina. Ipinakita namin sa inyo ang Apokalipsis ni Daniel Kabanata Siyam at naroon ang inyong 70 linggo. Ano ang ibig sabihin ng 70 linggo? 70 kapistahan ng mga linggo. And sa 2026, ang katapusan ng 70 taon at ang 70 kapistahan ng mga linggo ay tapos na sa pagitan ng Savant 6, ikalabinlima ng Savan ng 2026,